Good day mga ka-ARC. Ito nga po muli si Christopher Chu ng ARC Game Farm. So, ito po, mag-uusap po ulit tayo regarding sa ating continuation ng breeding process natin. Dito tayo ngayon sa last part ng ating breeding. So, ang didiscuss natin ngayon, sa pagsasalang na, after natin gawin yung selection ng bloodline, selection through physical appearance sila, and then yung preparation nila, yung vaccination natin, delousing, deworming, tapos yung pagbibigay natin ng supplements. So, i-discuss natin ngayon, ito na tayo sa process ng pagsasalang ng mga materials natin. Dito sa amin, sa ARC, ginagawa namin, after nung ginawa natin procedure, yung ating pagbabakuna, yung priming natin, yung mga gamot and everything, napaliguan. So, ngayon, ang gagawin na natin, sinasalang natin sila isa-isa. Kasama na dyan sa transition nila, yung pagpapalit na natin ng breeder's pellet. From maintenance nila, isa-isa na yan na ini-introduce natin sa kanila. Yung mga process naman na yan, pwedeng posibleng ma-encounter natin na maninibago at maninibagong mga inahin natin. So, most likely, pag nagpalit tayo ng feeds, pwedeng maapektuhan yung pangingitlog nila. Pero, makaka-adapt naman sila sa amin based on my experience. 2 weeks to 3 weeks namin silang pinapriming. Pag naka-adjust sila sa pagkain, tuloy-tuloy na yan. So ngayon, pag naisasalang na natin sila, pag nalagyan na namin ng mga broodcock sa pen, kami, ina-assume namin parang magkasimila sila, bibigyan namin sila at least 5 days to 1 week, para siguraduhin lang namin na yung itlog na i-harvest namin, may mga similya na. So ngayon, nabanggit natin ngayon yung pag-iitlog naman nila, Pag nag-harvest kami ng itlog, ang ginagawa naman namin, galing sa pen, yung taong naka-assign mag-harvest ng itlog, ang una niyang gagawin, ilabas yung itlog, lilinisin, pupunasan, then lalagyan na ng marking yan. Kung anong pen kinuha yon, by number ang lagay namin. Tsaka at least nilalagyan namin ng date ang bawat itlog, just to make sure na husto yung araw na itatago namin sila sa loob ng chiller, kasi nag-iipon kami ng itlog at least 15 days to 21 days para lang ma-maximize namin yung fertility ng mga itlog. Kay RC, mapapansin nyo, ang gamit natin dito mostly are breeding pens. Siguro pwede kong sabihin na may enough naman kami kasing space para paglagyan itong pen na ito. At the same time, iba yung sa aking pakiramdam na nakakakain din sila ng damo, naarawan sila. Kasi wala namang problema sa akin yung yung battery cage, Kaya lang hindi ko lang sila magustuhan na makikita na siguro isang mapapansin nyo sa mga battery cage, ang breeding materials natin namumutla na, humahaba yung kuko, humahaba yung tuka. Yun lang naman yung nagiging parang disadvantage na hindi ko magustuhan do sa when it comes to battery cages. Pero other than that, wala namang problema dahil yung process naman, ganun pa rin naman. Lalagyan mo siya ng broodcock,
pakakainin mo rin naman ng kung ano yung procedure na gusto nyong ipakain na breeder's pellet o kung ano man yan. Yung procedure pareho lang. Nagkaiba lang kung saan natin sila nilalagay during the time na binibreed na natin sila. Kaya RC, tara samahan nyo ako. Papakita namin sa inyo dito kung paano kami magpakain. Ito nga pala, yung binibigay namin sa mga inahin at sa mga broodcock. Yung transition natin from maintenance to breeder's pellet. Ayan, makikita nyo sila rito. Ang isa sa mga ginagawa namin sikreto, yung kung paano namin maparami rin yung itlog, yung supplement na ginagamit namin, yung vitamin A, D, E. Yan, hinahalo na namin sa tubig yan. Tapos actually sa feeds namin nahalo, bukod pa yung inilalagay namin sa tubig na vitamins din na supplement. At the same time, meron pa kaming nilalagay sa feeds nila para ma-maintain yung katawan nila. Kasi number one na problema ng inahin, pag bumagsak ang katawan, kasunod niya pagtigil na ng pag-itlog nila. So, minsan nane-neglect na natin na di natin napansin, payat na pala itong mga breeders natin. So, nagtataka tayo bakit ayaw nang umitlog or humina ang itlog kasi payat na pala sila. So, through supplement, tamang pagkain, tamang patubig at vitamins natin na magme-maintain sa magandang katawan nila, makakatulong lahat yan sa pagpaparami natin ng itlog at saka sa fertility ng kanilang mga itlog. So kay RC, ito papakita namin sa inyo kung paano kami mag-harvest ng mga itlog, ang basic na procedure na ginagawa namin. So ito si Makmak, ang in charge dito sa breeding. Once makuha yung mga itlog na yan, may dala siyang basahan na lilinisin, pupunasan, para matanggal yung mga unnecessary na like yung putik, yung dumi ng manok. And then lalagyan niya ng number yan according sa pen, para hindi rin tayo lito sa pagmamarking kung anong pen to, anong manok, anong bloodline nung nandito. At the same time, nilalagyan din namin siya ng petsa kung anong araw namin siya hinarvest. Nang sa ganon, pag nilagay namin sila sa chiller, alam namin yung ilang days na siya nasa loob ng chiller para ma-maintain din namin yung fertility ng bawat itlog na pinapasok namin sa chiller. So ito pa, isang pen natin ngayon. Kukuha na pa rin natin ng itlog. Usually, ang kuha namin ng itlog 2 beses sa isang araw. Isa sa tanghali, same time, isa rin naman sa hapon after nila kumain. Lipat tayo rin sa kabila ngayon. So mapapansin nyo itong pen namin ngayon, wala pa kasi yung nilalagay ko laging number. Pero ito naman, kabisado na naman namin to. Since bagong pintura kasi tinanggal lang, siguro in few days time, balik na namin yung number nila. Nang sa ganun, kahit malayo ka, alam mong anong pen number itong mga nasa loob ng anong bloodline ng mga nasa loob ng pen. Isa nga pala sa pwede kong itip na procedure namin dito, usually pag naglalagay kami ng itlog sa tray, yung pinakamatulis na part, yun yung nasa ilalim. Ang explanation naman ng vet doon na kaibigan ko is para hindi dumikit yung egg yolk niya doon sa pinaka ilalim ng itlog at hindi mamatay yung similya. Dito naman ang disadvantage itong nakikita nyong pen na ito, madalas pag malakas ang hangin, malakas ang ulan, affected ang pag-iitlog nila. So paano ang ginagawa namin ngayon? Dinadagdagan namin sila ng vitamins na magbibigay ng init naman doon sa katawan nila. At the same time, kailangan i-maintain nyo yung magandang pangangatawan nila. So through that, at least every other day, pag nagpapakain sa gabi, hipuin mo yung materials mo, mga babae. Kami naman, pag gabi, ang lalaki nakatali na. Kaya makapapansin nyo itong mga pipi na to, walang laman. Naka-assign niya sa bawat broodcock na nasa loob ng pen natin. For them to maintain yung nakakapagpahinga sila ng tama, nakakakain din sila ng ayos. Siguro, minsan naman yung nangangain ng itlog, isa sa mga malaking problema rin natin, Kami,
wala na akong magagawa. All I have to do is alisin na lang yung particular na inahin na yun na kumakain ng itlog para din wag matutunan ng ibang inahin na maging bisyo nila yung pagkain o pagbasag nila sa mga itlog. Okay, RC, tara, samahan nyo ako. Ito na yung mga na-harvest nating itlog. Samahan nyo kami, dali natin to sa aming maliit na chiller doon sa aming incubator room. So ito kay RC, no? Dadali na natin dito sa ating chiller, yung mga itlog. Ito yung aming ginagawa rito. Siguro in 2 weeks time, basta makumpleto na namin yung target naming quantity na itlog na isasalang, ilalabas yan night before para the following day, yung climatize na yung itlog, tsaka namin sila dadalhin dito sa ating mga... Ito ang ating setter. Mag-i-stay ang itlog dito for siguro day 1 hanggang day 17, ano? Then after 17 days, ka-18 day nila, lilipat na sa hatcher yan. 17 days, candling kami, pipiliin yung itlog na may similya, pasok lahat dito. So pag nagpasok naman kami sa hatcher, makikita nyo, by marking din sila. Para at least, pag napisa sila sa loob ng isang pen nila, sama-sama yung isang bloodline. Nang sa ganun, hindi naman sayang yung ginawa niyong effort na numberan nyo sila isa-isa, pag-iwahiwalay yung particular na marking, particular na bloodline. So dito dapat meron din kayong meron din kayong proseso, no? Hindi lang basta salang. Actually mas maselan ang hatcher once na pinasok nyo ng itlog dito from the setter. Para sa akin, huwag nyo nang bubuksan kasi basta nabuksan ito, yung pinto nito, pwedeng magbago yung temperature niya, pwedeng pumasok yung humidity, kung ano man ang nasa area nyo, na magbabago lahat ng settings nito, which is very critical na yun doon sa araw na malapit na sila mapisa. So as much as possible, pag nandito ng itlog sa hatcher natin, try to maintain na hindi na sila gagalawin. At the same time, lagi kayo may nakaabang na generator, just in case mag-brown out. So yun lang, after nito, napisa ang sisiw, marking, then yun na yung didiscuss natin sa susunod na episode natin, yung from hatcher, marking, bakuna, range, then procedure na natin lahat nung didiscuss naman natin kung paano tayo magpalaki ng mga sisiw. So yun lang mga KRC, sana may natutunan kayo dito sa ating discussion about breeding hanggang magsalang tayo rito sa ating incubator. Muli, mga ka-ARC, maraming salamat sa inyong pag-subaybay dito sa ating discussion regarding sa breeding. Sana po meron kayong natutunan sa mga na-share kong pag-breed dito sa ARC regarding sa pag-select natin ng mga materyales, ng mga bloodlines, sa kanilang about physical appearance. Then yung pagpe-prepare natin sila with regards to yung pagpapaligo, papurga, bakuna, hanggang maisalang natin sila, hanggang magpalit na tayo ng pagkain nila, until such time na mag-iipon na tayo ng itlog, galing sa pen, papasok na rito sa ating tinatawag na chiller. So muli, sa susunod nating discussion, ang pag-uusapan naman natin itong pagpapalaki naman ng sisiw magmula dito sa ating incubator, range, hanggang ma-harvest natin itong mga stags. Muli, maraming salamat po mga ka-ARC. Ako nga pong muli si Christopher Chu ng ARC Game Farm. Maraming salamat po.